Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong January 11, 2025, narito po ang update ukol sa lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. At ito po ay iulat sa atin ng ating partner. Pasok, partner! Patuloy pa rin umiiral ang shear line o yung pagsasama ng mainit at malamig na hangin dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, kung saan ngayong araw ay magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Bicol Region at sa ilang area din ng Eastern Visayas. So patuloy pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa mataas pa rin na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay magdudulot pa rin ng malamig na panahon dito sa Northern at Central Luzon, at meron din itong dalang maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan sa malaking bahagi po yan ng Northern Luzon maging dito sa silangang bahagi ng Central Luzon ngayong araw. At sa kasalukuyan din ay wala tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan pa rin yung mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, maging sa area din ng Bicol Region. At ito po mga pag-ulan nito ay moderate to heavy at kung minsan ay mga intense na mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po yan dito sa area ng Bicol Region. So muli po, patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan sa mataas pa rin na banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na maaari pong idulot ng mga pag-ulan dala ng shear line. Samantala, ang northeast monsoon o amihan naman ay patuloy pa rin magdadala ng malamig na panahon at ng maulap na kalangitan na may mga kasamang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din ng Cagayan Valley, Aurora at sa area din ng Quezon. Samantala, dito po sa Metro Manila maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Bahagyang malamig pa rin po yung panahon na mararanasan natin, lalong-lalo na sa madaling araw at sa gabi, at meron pa rin tayong mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-ulan na dulot ng amihan. Agad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ang buong bahagi ng Visayas ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan na dulot pa rin ng shear line. At muli po, yung mga pag-ulan na mararanasan natin dito sa summer provinces ay posible pong maging mga moderate to heavy na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yung Intertropical Conversion Zone naman or ITCZ ay ngayong araw ay magdudulot din ng mga pag-ulan dito naman yan sa bahagi ng Davao Region at sa area din ng Soc-Sargen. At sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, itong mga pag-ulan nito ay posible pa rin maging katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwan na temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman po sa ating 3-day weather advisory, ay iulat sa atin yan ng ating isa pang partner. Pasok, partner! At in the next 3 days, nakita po natin na wala tayong bagyo o low pressure area na maaaring pumasok o mabuo sa loob ng ating area of responsibility. Ngunit yung ilang bahagi pa rin po ng ating bansa ay patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng shear line, kung saan meron pa rin tayong mga heavy to intense na mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw dito sa bahagi ng Northern Samar, Albay, Sorsogon at sa area din ng Catanduanes. Samantala, moderate to heavy naman sa Masbate, Camarines Sur at sa area din ng Camarines Norte. Samantala, bukas naman po ay magpapatuloy pa rin yung mga heavy to intense naman na mga pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa area din ng Catanduanes, at mga moderate to heavy naman na mga pag-ulan sa Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate at sa area pa rin ng Northern Samar, dulot pa rin po yan ng shear line.
And by Monday naman ay meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy pa rin na mga pag-ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at sa bahagi ng Catanduanes. So muli po, patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU at maging alerto din po tayo lalong-lalo na doon sa mga areas na prone sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, maging doon sa mga areas din na patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan simula pa ng mga nakaraang araw. At sa kasalukuyan dulot naman ng amihan, meron din tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, sa western coast ng Pangasinan, sa Cagayan, kasama na dyan ng Babuyan Islands, sa Isabela, Aurora, sa northern at eastern coast ng Polillo Islands, maging sa bahagi din ng Calaguas Islands, at sa northern and eastern coast of Catanduanes, kung saan hindi po muna natin pinapayagan pumalaot yung mga kababayan natin mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:44 ng hapon. Hanggang dito na lamang po at naway nakatulong kami kahit sa maliit na bahagi ng aming kaalaman. Bye-bye! See you on my next weather update.